So what's up mga boss? Nandito na naman ang Boss Noli Vlog, nagbabalik. Welcome po tayong lahat sa ating YouTube channel. So ngayon po, pag-uusapan natin, gagawin natin topic regard doon sa may isang nagtanong sa atin tungkol doon sa kanyang inahin na nangangain ng itlog. At doon sa isa pa rin na nagtanong na subscriber natin na ang kanyang broodcock, ang kanyang tandang ay mahinang bumaba. So gagawin natin mga boss, ito isasagutin natin. FYI lang, ito po ay based doon sa ating experience. So ito po ay natutunan lang din natin. So wala po tayong intensyon na sabihin sa inyo na ako ay nagmamagaling. At hindi po, inuulit ko po, hindi po tayo veterano. So ito lang po, sinasagot natin yung kanilang tanong. So, i-base po natin to dun sa ating experience. So, bago natin umpisahan to, kung bago ka lang dito sa ating channel, maaari mo bang i-subscribe, i-like at i-share, at huwag mong kalimutan na i-hit yung ating notification bell. So, ayun lang mga boss, at tayo mag-uumpisa na. So, una po nating gagawing topic. So bakit ba ang inahin natin mostly hindi naman karamihan. So out of 1 out of 10 sa mga inahin naman kadalasan na nangyayari dito na bakit po sila ay kumakain ng itlog. So ito ganito lang ang remedy ko diyan mga boss. So ang inahin po kasi natin baka naman ang inahin natin ay nakakulong lang sa maliit na kulungan. So wala siyang ibang nakakain kundi yung ibinibigay natin. Hindi nakakain ng mga maliliit na bato. So ganun lang, maliit yung space niya. So tandaan po natin mga boss, ang mga alaga po natin, especially dun sa mga inahin, ay may pangangailangan din yan na nutrient sa kanilang katawan na hinahanap nila dun sa kanilang kinakain. So baka naman ang ginagawa mo sa inahin mo, hindi mo siya binibigyan ng suplemento. So mangyayari niyan, kakainin nga niya yung itlog na ilalabas niya. So kung mapapansin nyo, especially dun sa mga sisiw mga boss, di po ba ang mga sisiw, habang sila ay, pag sila ay maliliit pa, and then sila ay nag feather picking, di po ba kung mapapansin nyo, once na sila ay nag-start na mag feather picking and then nakatikim sila ng dugo, so ang nangyayari hindi nila tinitigilan yun. So hanggang sa lumala yung kanilang pagpe-feather picking. So ganun din po ang inahin. Ang inahin po kasi meron po kasi siyang pangangailangan sa kanyang katawan. So especially meron nutrisyon na hindi mo na ibibigay sa kanya. So ang nangyayari, kaya ang ginagawa niya, yung itlog na kanyang nilalabas, so doon niya kinakain, kinukuha. So alam naman po natin na ang itlog ay very healthy. So marami siyang vitamina, marami siyang nutrient. So saka ang worst doon mga boss, ang itlog po kasi, ang inahin po kasi, once po kasi na natikman niya yung itlog na kinakain niya, so ang magiging worst doon mga boss, hanap-hanapin niya yun. So hindi natin mapipigilan. So either gumawa tayo ng paraan para matigil yung kanyang pagkain ng kanyang iniitlog. So dito mga boss, sa akin ang ina-advise ko,
Ang ginagawa ko kasi, since na tayo ay wala naman tayong inahin na kumakain ng itlog. Dahil kasi kapag tayo ay mayroong ganun na inahin, ina-out natin sa breeding. So hindi na natin siya ginagamit. So sa akin lang, kung since na ikaw ay nanghihinayang sa inahin mo, so ito ang gawin mo. Kumuha ka o mag-provide ka ng dummy egg. Meron naman yan yung mga parang laruan ng mga bata na itlog na plastic. So isama mo siya dun sa pugad na kanyang pinag-iitlogan, or else humanap ka ng ping pong ball, kagaya nitong hawak ko, ito. So isama mo siya dun sa pugad na kanyang pinag-iitlogan. So every time na makikita niya ito dun, and then yung ilalagay mong dummy egg dun sa kanyang pugad, so ang mangyayari niyan, tutukain niya ng tutukain yan. So since na hindi naman niya kayang basagin yan, so ang mangyayari niyan, so dadating ang araw na mananawa din siya ng pagtuka. So ito mga boss, kung mapapansin nyo, parang nakakatawa, di po ba? So parang ang corny nung gagawin nating remedy. Pero mga boss, nasubukan ko na rin to at nag-work naman. So ito, gagawin mo sa kanya, huwag mong tatanggalin dun sa pugad na pinag-iitlogan niya. So every time na mangingitlog siya, and then ikukulik mo yung itlog. So ganito lang boss ang gawin mo. Since na gusto mong makapag-produce dyan sa inahin mo, so ang gawin mo, hindi naman kasi lahat ng nag-aalaga ng manok ay makakapag-provide ng inahin na naglilimlim. So kung meron kang kaibigan or meron na mas malapit dyan sa area mo, na pwede mong pagpa-incubatoran ng itlog na na-harvest mo, much better na ipa-incubator mo siya. Or else, kung meron kang mahanapan na inahin, example, native, so doon mo siya ipalimlim. So at least doon masisecure yung itlog na ipapalimlim mo, and then sa incubator. So yun, isa yun sa mga remedy na ginagawa natin dito. So tandaan mo lang boss, sa inyo mga boss, kapag ang inahin natin ay kumakain ng itlog, so meaning lang meron po siyang nutritional deficiency. So ibig sabihin, meron siyang pangangailangan na hindi mo na ipoprovide na ibigay sa kanya. So pansinin mo, dun sa mga malalaking farm, ang kanilang mga inahin, kanilang mga pulit, nakaalpas lang dun sa mga range. So makikita mo ang kanilang mga inahin, much early sila nangingitlog. So pag sila umidad ng mga 6 months, 7 months, minsan nga mayroong 5 months umiitlog na. Kasi nga lahat ng nutrisyon na pangangailangan nila natutukan nila dun sa range. So hindi sila nagkakaroon ng pangyayari na senaryo na kinakain nila yung itlog nila, kasi nga lahat ng nutrisyon na pangangailangan ng kanilang katawan nakukuha nila doon sa range. So sa akin lang, may advice ko sa'yo, brother, gawin mo yung DIY na sinabi ko sa'yo, or else bigyan mo ng kumpletong suplemento yung inahin mo, at nasa ganon hindi na niya kainin yung itlog na kanyang ilalabas. So masamang bisyo ng inahin yan mga boss, yung kumakain ng itlog. So ayan, dun sa katanungan mo tungkol dun sa inahin mo na kumakain ng itlog, so sana nakapagturo ako sa iyo ng konting kaalaman para sa iyong gagawin. At doon naman sa isang katanungan na sasagutin natin, doon sa nagtanong sa atin na bakit ang kanyang broodcock
ay nagkakaedad na ng meaning may edad na yung kanyang broodcock. I think 7 years old. So nagwo-worry siya na bakit hindi na niya magamit, and then mahina nang bumaba. So meaning to say, sinasabi niya na wala nang similyang lumalabas. So ito, sasagutin natin yan. Base po ito doon sa itinuro nung isa nating mentor na si Attorney Ryan Abrenica. So sa kanya ko rin natutunan to, na ang broodcock natin o inahin natin na may edad na ay pwede pa natin gamitin. So ganito lang ang gawin mo dyan, boss. So since ang broodcock mo ay may edad na, so pwede mo pa siya magamit. So ang gawin mo lang, i-prime mo siya, itali mo siya dun sa magandang talian. Either nakakain siya ng damo, hindi nakakagala siya, nakakaikot siya ng maayos. Nang sa ganun, manumbalik yung testosterone sa kanyang katawan. So baka naman ang broodcock mo ay nakakulong lang or nakalagay sa maliit na lugar. So hindi nga yan magpo-produce ng similya para dun sa kanyang imimate na inahin. So pwede mo pang magawa ng remedyo yan. So ganito lang ang gawin mo. I-prime mo siya, bigyan mo siya ng B-complex, and then kinakailangan lang nakalagay siya sa magandang talian. So during mating, breeding, so ang gawin mo sa kanya, ito sa akin ginagawa ko to dahil ako ay may broodcock din na may edad na. So kapag siya habang ginagamit natin, so gawin mo, magbibigay ka ng testosterone sa kanya. So marami na bibiling ganyan sa poultry supply. Mag-inject ka ng testosterone at nasa ganon tumaas yung kanyang testosterone level. So meron din naman mga supplement, oral supplement na nabibili, pero para sa akin mas maganda yung ini-inject kasi direkta sa dugo yun. So mas mabilis yung epekto sa kanya. So gagawin mo lang yan once a week. Magbibigay ka ng 0.2 to 0.3 ml cc doon ay inject mo sa kanya, and then after a while manunumbalik yung kanyang testosterone level. So magagamit mo siya ng maayos. Yun nga lang, wag mo lang siyang madaliin. So hintayin mo lang na mag-improve yung ginagawa mo sa kanya, and then ako na nagsasabi sa iyo, magugulat ka, makikita mo babalik yung pag-mate niya dun sa inahin na isasalang mo sa kanya. So yun nga lang, dapat i-practice mo muna siya, bibigyan mo siya ng inahin na handa nang magpamate. Huwag mo siyang bibigyan ng inahin na ayaw magpamate, kasi mas lalong may stress yung broodcock mo. Hindi yan makakasta, hindi makakababa ng maayos yan. So ganun lang ang gawin mo. So dito kasi mga boss, sa akin kasi since na ako ay mag-start na mag-breed, so nagre-research muna ako kung paano ba yung tamang procedure ng pagbe-breeding, kung ano ba yung mga supplement na kinakailangan nila para sa kanilang pagbe-breeding, and then yung tamang pag-handle sa kanila. So hindi po kasi maganda yung basta na lang natin ang ating tandang isasama sa inahin and then pinapakain, pinapainom. So kinakailangan din po nila ng mga magagandang suplemento.
So hindi po makakapag-produce yan ng magandang itlog, especially doon sa inahin, kung yan ay hindi natin binibigyan ng suplemento. So pinaka basic na kinakailangan ng ating mga material mga boss, huwag sanang mawawala yung kanilang B-complex, and then yung kanilang water soluble na supplement para doon sa egg booster. So yan yung mga sinasabi ko sa inyo ng mga boss, ayan po ay ginagawa natin dito sa ating backyard. So sinishare ko sa inyo para na rin doon sa mga baguhan, doon sa wala pang alam, at doon sa mga nagtatanong sa akin. So yun lang, inuulit ko, disclaimer lang po doon sa mga magagaling at doon sa mga bihasana tungkol sa pag-aalaga ng manok at sa pag-breeding. So yun naman pong tinuturo natin ay based po doon sa ating mga natututunan, and then itinuro din po sa akin yan at isinishare ko lang sa inyo. So ganoon naman talaga ang magsasabong. So nagsishare ng kaalaman. So nagbabatuhan lang tayo ng kaalaman. So mahirap po kasi yung masyado tayong maramot dun sa ating kaalaman. So ayan mga boss, nasabi ko na sa inyo, nasagot ko na rin yung katanungan nung nagtanong dun sa atin regard sa broodcock na ayaw bumaba, mahinang kumasta, and then sa inay na kumakain ng itlog. So sana lang nakapagbahagi ako ng konting kaalaman para sa inyo. So ito naman pong sinasabi ko sa inyo ay hindi naman po masama kung susundin nyo o hindi. Wala naman pong mawawala kung sundin nyo o hindi. So yung sa akin lang, konting kaalaman, pwede natin i-share, hindi natin ipinagdadamot yan. So ayun lang mga boss, at dito na po natin tatapusin ang ating vlog. Yung sa mga boss na mapapadaan dyan sa ating channel, so wag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and then ang pinaka-importante, mag-subscribe. So is nyo na rin pati ang notification bell. So ayun lang mga boss, mabuhay po tayong lahat. Good luck. So ito mga boss, dun sa mga nag-aabang, shoutout time tayo. So isa-shoutout na natin yung mga boss natin na nagpapa-shoutout. Shoutout kay Boss Rodel Baisak, watching from General Santos City. Kay Ray Gakura, from Barangay Pili, Loc, Romblon, watching from Damam, KSA. So Kingdom of Saudi Arabia siguro, yun na ang meaning nun. So shoutout pa rin kay Boss John Miko Tison from Zamboanga, Mindanao. Kay Rodel Baisak, so yun, na-shoutout ko na pala yun. Kay Boss Marjon TV, siguro isa siyang vlogger, so subscribe kayo sa kanyang channel. Kay Boss Philip Quintas, watching from Pagadian City, Mindanao. Kay Boss Rodel Mendoza, watching from Brunei. So isa siyang OFW. Boss, huwag mong kalimutan pagbalik mo ng Pinas, ha? Oh my God! Wow! So ayun lang mga boss, maraming salamat dun sa mga hindi pa na siya shoutout, mag-comment lang kayo. So good luck po sa atin.